temporary veneers. They're used to check the bite and make sure that the aesthetics of the veneers are good. So, habang nakikinig tayo sa YouTube, kasi hindi ko naman talaga pinapanood, pinapakinggan ko lang. Magre-repat tayo ng mga sakis na propagation, yung mga namatay, na naalis ko sa pat nila, ganun. Tapos ipapat ko sila dito sa mga mini caps. Nabili ko to sa Japan Surplus. Ang cute nila. Hindi ko alam kung saan nila ginamit tong mga to or para saan tong mga to. As in, ang liliit lang pala nila. Akala ko nung naka-live sila malalaki. Kaya nung pinick up ko na tapos inopen ko, hala, saan na kayo mga caps? Tapos yun pala. Ang liliit kasi nila. Akala ko yung kasing size nung pinag-iinuman natin, hindi pala. Talagang maliliit. Anyway, ito, linilinis ko yung masyadong malalaking lava rocks sa pating mix para gamitin kong toppings. Kailangan na natin mag-repat, tama na ang music. Bale, ito pala si Echeverria Juliana. I don't know kung yun yung tamang pronunciation. Pero head cut ko actually ito. Nag-ugat na, tapos yun very dehydrated na hindi ko pa siya napapat. Bale, linagyan ko lang ng Furadan and then Osmocote and then yung toppings na sinort ko kanina dun sa pating mix. Ito naman is mga cuttings ko rin tong mga to na old na din, kaya linisan muna natin yung dried leaves before natin siyang ipat. Yes, naalala ko, ito pala si Glenfire. Ang cute niya nung nabili ko actually, pero nung pumunta sa akin hindi masyado. Tapos yan, lininisan ko lang yung mga dumi sa loob and then mga ants. Marami kasi yung, ano ba yung tawag dun? Mga anay na lumilipad. Pag umuulan yun, ang daming ganun. Kaya, yun, nilalanggam sila. Bale, ito, ipapat ko rin siya sa isang maliit na cute cup. And then, lalagyan ko din ng Osmocote. And then, hindi ko pala kilala ang mga sakis na ito, mga maliliit na cuttings, pero ipat ko sila since marami akong gantong pots, yung maliliit. And then, balilagyan ko lang ng soil mix, and then, Osmocote. Siyempre, ilalagay ko na sila. Sayang din, kahit na ganyan yan na maliliit. Pag tumubo yan, pag lumaki yan, gaganda rin yan. Kaya, yan. Ang cute. Take a break muna sa pagre-repat at ayusin natin tong mga patay ko na agave. Grabe, ang mahal kaya ng bili ko nito. Ganto lang siya, namatay. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Itong isang alam ko, inover ko ng root trim kaya hindi siya nag-ugat, tapos yan nalanta. Pero itong isa, hindi ko siya rinutrim, kaya nabuhay ng mas matagal ng konti. Pero ang kinaratnan is namatay pa rin. Ito naman is magre-repat na naman tayo. Walang katapusang pagre-repat. Since tong mga nabehead ko na ito is meron na silang roots. Ito pala is si RZ. Though hindi nagmukha since masyado silang maliliit, si RZ yan. Ang ganda nga actually ng roots nila, ang dami Tapos itong parang kakaiba dito sa leaves is feeling ko edema. Yan ba ang tinatawag na edema? Though dehydrated sila, bakit sila nagkaroon ng edema? Nakakapagtaka. Anyway, iripat natin siya para sa next na bibisitahin natin is medyo maganda-ganda na. And ganyan pala ako magripat. Sinusuksukan ko ng mga soil mix.
really what I want to spend my time doing? Or am I doing things I on me? I'm incredibly happy for her. I'm wishing her nothing but the best moving forward. And then, ito palang pinapakinggan ko is si Hannah Alonzo. Dahil sa mga content niya about anti-MLM. Kasi ako ay anti-MLM. And then, balik tayo sa reporting. Ito naman is si Mirio Stigma, na punong-puno ng aphids tsaka mealybugs. Kaya in-uproot ko siya and then iriripat ko siya dito sa bagong pot na namatayan nung aking dating plants. Though hindi naman dahil sa parasite na underwater, bigla na lang siyang nag-dry, hindi ko napapansin. Kaya dito ko muna siya ipaplant. Kinuskus ko to ng mabuti and then binabad ko sa anti-parasitic or insecticide. Dito sa pot na ito, since tinatamad ako, bubuhaghagin ko na lang. Hindi naman dahil sa parasite, kaya hindi ko na inalis yung lupa. Bale, itatanim ko pala is tong mga nag-root na cuttings ko. Ito pala is mga cuttings ni Marcus. Ang cute kaya ni Marcus pag super lago. Kaya kinattings ko para mas lumago. Hopefully, hindi mamatay yung plants. Pero halos 1 month ba na hindi ko to tinanim, hindi ko pinansin. Kaya yan, ang haba-haba na ng kanyang mga ugat. Itatanim ko pala sila dito sa pot na walang draining hole. Kaya, yan. Hopefully. Hindi naman, kasi na-try ko na mag-pot sa walang drainage hole. Nabubuhay naman sila. Basta wag lang natin i-rain or shine. Tsaka hindi ko naman yan i-rain or shine. Gusto ko lang talaga ng isang full na pot ng mga ganyan. Yung mga malalago na hindi siya echeveria. After ko pala siyang ipat is didiligan ko na siya with insecticide since meron naman na siyang roots. Kaya feeling ko is pwede nang diligan. At yan na nga, sinira ng mga dead plants ang aking magandang music. Oh my God. Yan palang mga linagay ko dyan sa pot na yan is, or hindi naman pot, dun sa inuman ng milk tea. Para gawin ko sa ng humidity dome is mga daydream. Daydream yan na 2 na. Ang tagal-tagal mag-roots. Last year pa yan. Pero ayaw talaga mag-roots. Kaya yan, linagay ko sa lagayan ng milk tea para sana matrap yung humidity kahit hindi ko dilagan everyday is mag-roots. Pero yun, wala. Iniwan ako ng daydream na yan. Kaya ayoko na ng daydream. Although, meron akong parating pa na potted na daydream. Hopefully is mabuhay ko iyon. And then, chinek ko din tong mga nakalagay sa milk tea din na mga astro ko. Dinagay ko sa lid dito para yun nga, feeling ko mas mabilis silang mag-roots. And then, chinek ko din tong mga cacti ko sa baba na dinaanan ng aking dogo. Kaya yan.
Nakaka-disappoint. Kanina is happy. Nung andun sa taas, tinitignan yung mga magagandang plants, malalago, makulay. Ay, pero pagbaba, wala. Nasira-sira ang mga cactus ko. And then, syempre, kailangan nating linisan pa rin since wala naman tayong magagawa. Kaya, ito muna ang gawin natin. Is linisan. Tsaka nakakatakot din pag hindi ko ito lilinisan. Meron pa naman akong linagay na mga furadan dito. Baka ma-poison yung mga doggies ko. And then, chinek ko pala kung rooted na. And then, rooted na nga yung isa. Kaya, binalik ko yung kanyang mga toppings na lava rocks. Mas maganda lava rocks na toppings. Kasi pag nagdidilig, hindi siya madi-display. Hindi kagaya nung kung ano-ano na toppings na ginamit ko. Ito palang dalawang to is kailangan ng maayos sa kanilang potting mix since madaming nahulog. Pero ito, ang aking workstation, super gulo-gulo at hindi ko pa napat. And then, nakita ko ito, yung mga leaf prop ako is, I don't know kung anong nangyari dyan. Pinaglaruan. May mga ibon siguro na pumunta dyan, kaya nahulog yung mga yun. Kasi yung aso ko naman is hindi siya makakapunta dyan. Tsaka kapatid ko, hindi naman sila pumupunta dyan. Kaya most likely, meron ibon. Nangungutkot kasi naninira yung ibon. Naghahanap yata ng foodie doon sa ipa. Kaya yan, ginagawa niya sa aking mga plants. And then, ito pala yung rinipat ko kanina. Hopefully, umalis na yung mga milis. Anyway, ipapat ko yung mga cactus na yan. And then, nauna ko palang upload yung naipat ko na sila. Nai-post ko na. Sabagay, late clips naman kasi tong mga to. Matagal na. And then, itong prolifica rin pala. Grabe. Ang ganda-ganda niya sana dyan eh. Pero, pagkuhan siguro,